Last meeting, natapos na natin i-discuss yung sa music. So ngayon, magpo-proceed naman tayo sa arts. So ang topic natin ngayon is all about the religious festival and theatrical forms. First, let us have religious festival. Religious festival, dubbed as the Fiesta Island of the Pacific. The Philippines is home to rich, colorful, and lively festivals. So binansagan siyang Fiesta Island of the Pacific. Religious festival are festivals that are relating to or manifesting faithful devotion to God. So from Luzon, Visayas to Mindanao, iba-iba yung paraan ng mga Pilipino para i-celebrate ang kasaganahan ng buhay nila na nagpapakita ng kanilang pagiging religious and yung strong faith or yung pananampalataya nila kay God. Now, let us have the Pahiyas Festival. So ano nga ba itong Pahiyas Festival na ito? Pahiyas Festival is celebrated every 15th of the hot summer month of May. So isineselebrate siya every May 15. An extravagant and colorful affair in the quiet town of Lukban, held in honor of San Isidro Labrador, and is the farmers' thanksgiving for a rich and bountiful harvest. So, Payas Festival is ito yung nagsisilbing pasasalamat ng mga magsasaka sa kanilang masaganang ani. So yung mga tao dito naghahanda sila ng mga madaming handa para ipagdiwang itong festival na ito. Kabilang din dito yung pinakamahalagang bagay o yung tinatawag na kipling. So ito yung dahon na may iba't ibang kulay na ginagamit nila para bigyan ng palamuti ang kanilang mga bahay. Kasama din dito yung mga gulay, prutas at mga bulaklak. Next is Obando Fertility Rite. The Obando Fertility Rite is a dance ritual and Catholic festival celebrated every May in Obando, Bulacan. So, sineselebrate siya every May in Obando, Bulacan. The townsfolk dress in traditional costumes. The ladies wear Filipiniana with distinct designs and colorful kimono at saya, showing off the femininity and modesty of the ladies wearing them. So, pinapakita dito yung pagkababae nila at pati na rin yung pagiging mahinhin nila. Ang fertility dance ay parehong festival o prayerful appeal sa mga deboto. Pwedeng gamitin ng mga mag-asawang walang anak ang pagkakataong ito para sa heavenly intercession sa pamamagitan ng pagsayaw to please Virgin of Salambao. And now, we have Dinagyang Festival. The Iloilo Dinagyang Festival is a showcase of the rich heritage, colorful history, passionate devotion, and fun-loving spirit of the Ilonggo people. So ang festival na ito ay pagdiriwang ng pasasalamat bilang parangal kay Senyor Santo Niño or si Jesus Christ. Ang salitang dagyang ay nangangahulugan siyang to make happy or para magpasaya. Kaya ginawa nila yung mga colorful costumes nila at yung mga headdresses nila ay upang mag-represent ng sobrang kasiyahan para makapag-create ng happy memories sa lahat ng mga manonood at mga nakilahok. Everyone can enjoy colorful costumes, booming drums beats, and energetic dances of the performers. At last is the Santa Cruzan. One of the most popular and biggest celebrations during May is the Santa Cruzan or Flores de Mayo, which means flower in May. So isa ito sa pinakasikat at pinakamalaking pagdiriwang tuwing Mayo. Karaniwan din itong
ipinagdiriwang na may mga pag-aalay ng bulaklak para sa mga mahal na Birheng Maria sa simbahang Katolik. One of the most colorful aspect of the festival is the portrayal of the characters, na kung saan nagpapakita sila ng iba't ibang costumes. Usually parang pageants din siya na kung saan makikita kung sino may pinakamagandang kasuotan na pinakita or pinortray. Each character depicts a personality and role, is usually recognized by an icon or symbol they carry during a parade o yung parada. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. That's all for today, class. Thank you for listening. Goodbye and God bless.